Assalamualaikum. Ako si Ibrahim Casey at dito sa video na ito ay pag-uusapan natin ang patungkol sa mga bawal na dalhin dito sa Saudi Arabia. Dahil alam natin isa ito sa pinakamahigpit na Islamic country dito sa Middle East. So ano nga ba mga bawal dalhin dito sa Saudi Arabia? Una is yung may mga kinalaman sa mga Ayan, so sa lahat ng mga kapwa kong OFW, shoutout po sa inyo. Dito po sa video na ito, gagawa po tayo ng reaction, no? Kasi marami po tayong mga kapwa OFW dito po sa Saudi Arabia. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe kay Sir Ibrahim Casey, please subscribe. At kung hindi pa rin kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, OFW Pinoy TV, please subscribe para lagi po kayong update sa aking mga content. Okay? So dito guys, marami po kasing bawal dito sa loob ng Saudi Arabia. At dapat malaman po, okay, dapat malaman po, lalo na sa mga baguhang OFW. Ako, 10 years na po dito at alam ko ng karamihan dito kung ano yung mga dapat hindi gawin na bawal sa loob ng Saudi Arabia. Okay, so sa pamamagitan ng video ng ating kaibigan, si Sir Ibrahim Casey, isang content vlogger o Pilipino, marunong magsalita mag-Tagalog, okay, isa po siyang Muslim, mas maganda magagaling po sa kanya kung ano yung mga bawal. Okay, so pakinggan natin sa mga religious item or mga religious na bagay tulad ng pagdala ng rosary or pagdala ng crucifixion, yung cross na nakapako si Jesus doon, yung mga ganun rebulto maliit, yung mga idols, mga maliliit na santo, or yung mga cross na sinusuot na necklace, at yung mga tulad ng Bible. So, yun ang bawal. Yes, may nakikita po ako mga kapwa ko OFW, may dalang mga Bible, Rosary. Yes, alam ko makaano po tayo, iba dito mga Christian, di ba? So, yun, susundin po natin. Nandito po tayo sa bansa ng Saudi. Sundin po natin kung ano yung batas nila, okay? Bawal rin dito sa bansa na ito dahil pinakamahigpit ang Saudi Arabia sa ganung bagay dahil nga ito ay Islamic country na mahigpit sa Middle East. So, yung mga bagay siyang pinapatalim sa aeroplano pa lang, bawal naman din talaga yun. At huwag ka din magdala ng pagkain na pinagbabawal dito, yung hindi kinakain tulad ng magdala ka ng aso, pusa, ahas, lalo ang baboy. So, huwag tayong magdadala dito ng baboy dahil baka tayo mahuli at magkaroon tayo ng problema dito. So, minsan, naalala ko din na may isang kabayan na may ipinapadala sa kanya, Ayan, haram po kasi yan baboy eh. Kung sa Pilipinas yan, masarap yan. Nililitsyon yan. Pero dito, kahit anong sarap, kung ayaw naman, bawal po, wala. Tiisin po natin. Pag-uwi nyo na lang bumawi. padala lang na pagkain, ano daw, mga dry fish, pero minsan hinahaluan nila ng mga dilatang baboy, no? Para dalhin dito. Minsan din natatawa ako dahil nasa batha ako, tapos hindi ko lang maalala kung ano yung suot ko, kung nakaganito ako thob. Tapos nakatayo lang ako sa tabi ng kalsada, ewan ko lang kung kumakain ako or may inaantay. Tapos may dalawang kabayan na babaeng matanda na sa harap ko. Nag-uusap sila, sabi, anong ulam natin mamaya, ang kakainin natin? Tapos sabi yung isa, may natira pang baboy doon mamaya, iyan ko, iprito natin o something o adobo. Nagulat talaga ako, pero buti hindi ko lang Yan, buti na lang hindi po kayo sinumbong ni Sir Ibrahim kasi pag may nakakita ng ibang Saudi at naintindihan po, mga lokal, mayayari po kayo, makukulong po kayo, maniwala po kayo. So yung mga bawal po, wag po natin gawin, okay? siya tinignan. Kunwari ako na, hindi ako nakakaintindi ng Tagalog. Tapos, hindi nila alam na nakakaintindi ako ng Tagalog at alam ko yung pinag-uusapan nila. Sabi nila, yung American base dito, no? Yung may lugar kasi dito na village ng mga Amerikano. Sarado talaga yun. Makikita mo ang laki ng pader. Dalawang doble pa ang pader yun, dalawa. So doon sa loob, mga Amerikano lang, mga European, pinapayagan lang doon sa loob lang ng kampo nila na gawin nila lahat ang gusto nila hanggat hindi sobrang labag tulad ng drugs, ganun. Pero alam ko may mga alak daw sila doon o may mga baboy, so ano pang gusto nila lahat andun sa loob. Doon nakakapagdamit sila ng gusto nila, nakakapag-swimsuit kasi sila lang na andoon sa loob ng village na yun. So minsan may mga ibang nagtatrabaho doon na Pinoy, naglalabas sila ng pagkain galing doon, kaya minsan doon din galing yung baboy na sinasabi. Nagtataka lang ako bakit po yung mga USA, anong meron? Bakit sila allowed doon sa isang compound? Okay, mag-inom, mag-swimsuit, o ano man yung kinakain, kahit yung baboy, pero Pilipino wala. Iba talaga pag US malakas. Sabi, yun lang pagkaalam ko sa mga kwento ng iba. So, yun, bawal tayo magdala dito. Hindi ko lang alam dito sa mga kanok, mga special sila na sila lang pinayagan dito sa loob ng compound nila, na bawal nilang ilabas dun sa lugar nila. Doon lang sila sa loob na pwedeng gawin lahat para ma-feel at home sila, na hindi sila ma-homesick. Ma-feel nila para silang nasa US. So, kami sir, na-homesick din kami. Gusto rin namin, mararamdaman din namin yan kung anong meron sa USA na yan. Dapat meron din kami mga Pilipino. Yan, joke lang naman.
O doon, yung dadaan mo sa aeroplano, yun ang delikado, pati mga alak. So minsan dito na nila ginagawa yung alak, sinasabi, at yung mga drugs din, yung mga pinagbabawal na gamot, dito din nila ginagawa ng mga ibang lahi, tapos Pilipino nagbebenta o ano. Yan, agree po ako dyan. Marami pong gumagawa niyan. Meron nga akong kapitbahay dati na huli na, di ba? Gumagamit ng pulburon. Tapos meron din mga kapwa ko rin Pilipino. Kalaro ko pa dati sa basketball eh. Pero sa gabi may ginagawang kalukuhan. Nagbibinta ng mga alak. Grabe. So hindi na nakontento sa kanilang mga sahod. Yun, nasa na, mga kulong na, mga na-deport na. Marami akong nakilala sa kulungan na mga nakulong ang dahilan. Nung tinanong ko sila bakit kayo nakulong, drugs daw, nagtitinda sila. Sabi na kasi para mabilis ang pera eh. Mabilis ka ang pera pero ano nangyari sa'yo? Nakulong ka, hindi natin alam ngayon kung sumasahod ka pa rin sa company mo. Mas lalo kang walang maipadala sa pamilya mo. So yung mga iba dyan na nag-iisip ng ganun, huwag nyo na ituloy dahil mapahamak lang kayo, mas mabilis dito mahuli. At karamihan din sa kanila is kapwa din nilang Pilipino ang nagsumbong sa pulis. Siguro nagkakainggitan o ano, kapwa mo din Pilipino ang magtutumba sa'yo. Siguro nainggit na mas mabenta ka kaysa sa kanya. So, Actually, hindi dahil sinumbong ka, dahil nagbebenta siya, mahina yung kanya, sa'yo malakas. Merong iba nagsusumbong dahil matino po siya. For example, magkasama po tayo sa isang kwarto o isang compound. Kasi kung kayo po ay gumagawa ng hindi maganda, katulad na nagbebenta ng mga illegal na gamot, okay, illegal na inumin, kasi pag na-raid po yung building na yan o yung kwarto mo, madadamay po kasi kayo, madadamay ka. Kaya kung ako naman is matino, ay talagang sabihan ko na maaga yung mga kapwa kong Pilipino, magbukod kayo kung gusto nyo, depende sa sitwasyon nyo, pero ayoko ng ganun. So, kaya siguro iba ginagawa na talagang sinusumbong sila kasi mamaya madamay sila, makukulong na hindi nila ginagawa. Mas maganda, isi-secure na niya. Diba? Pero bago mo gawin yan mga idol, kausapin nyo muna yung mga kapwa mo ring OFW kasi pag nahuli makulong yan, kawawa naman. Pero kung alam naman nilang batas, bawal, pinangaralan mo na at hindi pa rin sila sumusunod, okay, wala ka na magagawa, hindi mo na kasalanan yan. Tuloy po natin. susumbong siya sa pulis. So hindi natin alam yung mga kalokohan talaga ganyan. Pero mas mabuting iwasan mo na lang para hindi ka mapahamak at tuloy-tuloy ang maayos mong buhay na normal, nagkakasweldo at mapapadala sa pamilya. Kesa yung makulong ka, mas wala kang maipapadala sa pamilya. So ulitin natin ano yung mga bawal dalhin. So may mga kinalaman sa religion tulad ng Bible idols o mga grocery, may mga cross o ano. Pagdating dito is hindi talaga pwede magkaroon ng church. No? Yun ang unang-unang pag-iingatan natin. Kung magdadasal lang kayo na lang sa isang kwarto, ano, huwag nyo lang ibuo ng isang church. Dahil nga may na-meet na ako mga grupo, hindi ko lang alam kung born again sila. Gusto nila magkaroon ng maliit na lugar sa accommodation nila kasi malaki yung accommodation nila, yung site nila, open siya na lugar. Pero malayo sila, bandang desierto sa mga North Riyadh, kaya labas na ng, medyo palabas na sila ng Riyadh. Tapos nakausap ko sila, akala ko gusto nila mag-Muslim, so nagkwento ko about Islam. Sa bandang huli, ang gusto lang pala nila is request na kung pwede sila magkaroon ng lugar na magdadasal sila kasi lahat sila doon halos parehas ng religion. Alam ko yata born again or something. Tapos yun, sinabi ko sana hindi talaga pwede sa lugar na to. Tinawag ko yung engineer. So kahit marami kayo, bawal, it's bawal talaga. So tiisin nyo na lang. So pwede naman sa kwarto kung Christian kayo, born again, kung sa accommodation nyo na lang gawin yan. Huwag na kayong gumawa o magtayo pa ng establishment o isang grupo para gawin. Kasi mahirap, pagsisisihan nyo po yan sa bandang huli. Engineer nila para kausapin sila na tanungin kung pwede is hindi talaga malalagot yung company o pero naalala ko sinabi engineer din sa akin yung Muslim na engineer na nakapag-aral sa UK, isa siyang Pakistani, na kung gusto nila sila na magdasal sa isang kwarto, huwag lang nila gawing church. So ganun ka peaceful ang Islam, ganun ang Islam, no? Hindi nga namin sa loob nga ng battle yung digmaan between ang Muslim at hindi Muslim. Ang mga rules ay bawal magputol ng puno, bawal galawin ang pumatay ng bata o matanda or babae, no? Bawal istorbohin yung mga pare na nagdadasal sa loob ng church, bawal galawin ng church nila o sirain. Yan ang peaceful, yan ang salam na Islam. Galing sa salitang salam, ibig sabihin kapayapaan. So, maintindihan nyo kung ano yung justice ng Islam. Itong lugar kasi kaya pinagbawal dahil nga inano na to ng propeta, nilinis na niya. Wini-wish niya na wala nang maitatayo dito na idol worship. Nilinis na niya noong panahon niya na mawala na lahat ang idol worship dito sa Arabia. Pero 2 years ago, 200 years ago is bumalik ang mga idol worship dito. Mga Arabo mismo na nalayo sa Islam. Bumalik sila sa idol worship, naniwala sa mga pamahiin, hanggang sa sumamba na sila ng mga bato, kahoy, mga idolo. At yun ang problema. Kaya itong sheikh na si Muhammad bin Abdul Wahhab, binuo niya ulit. Parang inano niya ulit ang Islam. Ina-apply niya ulit ang Islam sa lahat ng lugar sa Saudi Arabia na mawala ulit ang pagsasamba ng mga tao sa mga rebulto, Diyos-Diyosan. So, binalik niya ang Islam ulit sa mga ibang probinsya
sinakop nila, nakipag-partner siya kay King Saud. Kaya yun ang history ng royal family dito sa Saudi Arabia. Kaya yun ang dahilan bakit bawal dito sa lugar na ito is ito ay holy at andito kasi ang Makkah at Medina. Ang Makkah isa sa pinakaunang holy na lugar sa mga Muslims. Dito ang direction ng mga prayer ng mga Muslims at dito ang pilgrimage. Ito yung tinayo ni Propeta Abraham. Yung nakikita yung itim na tela, na bahay na tinakpan ng itim na tela. So ito yung direction ng mga Muslim kapag magdadasal sa buong mundo, anumang lahi, tribo at lengguwahe. At ang Madina, Kaya dito pag may nagdadasal, no, tahimik ka talaga. I-off mo talaga yung mga gadget o ano man yung mga music nyo na malalakas para hindi po sila madisturbo. So i-respect po natin yung kanilang religion. Okay? dito naman nilibing ang propeta, si Propeta Muhammad ang huling sugo at propeta ng Islam. So maraming salamat sa inyo. Sana itong information nakatulong sa inyo. At sana wag din po kayo magdadala dito ng mga kung anong antik-antik or sabihin natin mga pinapaniwalaan yung mga pampaswerte or mga gamot na parang pangkulam or something. Kasi may mga ilang beses na dinala dito sa Islamic Center na pinapakita ng amo, ano tong dala ng ano namin. Kasi kararating lang daw ng kasambahan nila, pagbukas ng bag, chinecheck din nila, may nakita parang mga polvo o spices ng itsura na parang mapula-pula. Sinabi ko lang, hindi ko alam kung ano yan, hindi naman black magic yan, siguro kayo mag-isip ng yan. Baka ano lang yan, gamot para sa tiyan niya kasi pag masakit, gumagamit sila mga gamot-gamot na galing sa natural na dahon or something. So yung takot kasi sila na baka may mga dala kang pampakulam sa buong pamilya or ano. So yun ang iniingatan nila na wag mangyari. Kaya ingat sila kung anong mga dala mo, i-check din nila yan. Kaya huwag kang magdadala ng kahit sabihin pa natin gamot na baka mag-itsura siyang something na ikakaduda nila, huwag mo na lang dalhin. May mga gamot din naman tayo dito, may mga pharmacy din tayo dito ng mga Pinoy pharmacy na kumpleto din naman ng mga gamot na kailangan natin na galing sa Pilipinas. So maraming salamat sa inyo. Thank you, Sir Ibrahim Kaisi. So may dadagdag lang ako. Yes, tama po yun, yung mga nasa Pilipinas. Actually, marami naman po dito yung mga Asian restaurant, Asian food. So makakabili po, mga alcohol, yung mga basic, yung mga kailangan natin dito sa bahay, pang personal mo, okay, like deodorant. Meron po, may mabibili po kayo, magpapabili lang po kayo sa driver nyo. Lalo na kung mga Asian, mga galing sa Asian country, yung mga driver nyo. So ako, marami, pwede ka naman makakabili. Kaya marami pong bawal po dito sa Saudi. So idadagdag ko lang yung magpa-picture ka sa mga public place, lalo na kung maraming mga babae. Okay, so ingat-ingat po kayo, wag masyadong halata. Kasi bawal po 'yon sa kanila. Kasi yes, alam ko nag-a-adapt na itong Saudi, pero ang ganun pa rin. Okay, pinagbabawal pa rin. Wag po tayo basta-basta gumawa ng tawag dito ng mga hindi natin alam. So magse-search po tayo. So maganda yung may ganitong content na explain ni Sir Ibrahim kung ano pa yung mga bawal. So actually marami pa po yung mga bawal, hindi pa lang nabanggit lahat ni Sir Ibrahim. Siguro sa mga next video ko, i-share ko po sa inyo kasi medyo kulang pa siya. Okay? So, pero ito yung sinabi ni Sir Ibrahim, yun yung mga pinaka-main source na pinagbabawal na sobrang talagang malupit. Pag nahuli ka dito, ay talagang mananagot ka. Hindi lang basta kulong ka dito. Okay? Yung mga sinasabi ni Sir Ibrahim. Okay? So yun lang guys, share this video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, share this video and then click the bell button below. God bless and bye-bye.